Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kanina sa Summer League game ng Chicago Bulls ay muling nagpakita ng impresibong performance ng Japanese point guard Yuki Kawamura. Nagtala siya ng 15 points, 10 assists, and 3 steals on 50% shooting sa field. Sa tangkad niya na 5'8", ang makonsider lang nga para sa isang Summer League roster ay malaking bagay na. Ang mag-dominate dito isang bagay pa ito. At ang maging parte ng isang NBA team ay isang napakalaking achievement na hanggang ngayon ay hindi pa din nagagawa ng kahit na sinong Pilipino na lumaki sa Pilipinas. Kapag tiningnan mo nga ang laro ni Kawamura ay hindi ito fancy kung mag-dribble, hindi ito masyadong madaming galaw na hindi naman kailangan. Ang 4 basic skills sa basketball ay ang shooting, defending, passing at dribbling at ginagawa niya ito ng tama. Walang mala Allen Iverson na crossover, walang Eurostep na pang highlights talaga bagkus fundamentally sound basketball lang talaga ito. Hindi na nga dahilan para sa mga Pilipino na kulang tayo sa height. It's a matter of kung paano magta-translate ang ating skill set sa modern NBA. Hindi ka pwede maging 7'3" at hindi ka makasabay sa takbuhan dahil sa bilis ng pace ng mga laro ngayon. Hindi ka din pwede maging 6'4" power forward unless kasing athletic ka nga nila Josh Hart. Kailangan din dunukin ang pride. Kung superstar ka sa Pilipinas, pagdating dito ay role player ka na nga na tagapalakpak lang minsan sa bench. Frustrating nga na walang pure Filipino na umaabot sa NBA. Subalit mas frustrating na nakikita mo mga katabing bansa natin na patuloy na umuunlad na sa sport na sobrang mahal ng mga Pilipino mula noon hanggang ngayon. Hindi na rason ng kulang tayo sa height. Minsan nga'y kailangan natin tanggapin ang katotohanan na napag-iiwanan na tayo sa development ng basketball sa Asia at madami sa kabataan ang natutulad sa young American players na mas inuuna pa ang pang-highlight sa My Day kaysa sa aralin ng fundamentals ng sport. Habang ang mga Hapon nga ay walang hype at pure love of the game lang talaga at walang showbiz na halo ala European players. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Paul George naman mga kaibigan ay muling inoperahan sa kanyang tuhod matapos na magtamo ng injury sa kanyang off-season workout ayon kay Shams ng ESPN. Ito nga ay matapos na maglaro niya lamang ng 41 games ngayong season dahil sa dami ng injuries niya and averaging 16 points, 5 rebounds, and 4 assists per game on 43% shooting sa field. Ito nga ang career worst stats niya bukod na lamang sa kanyang first 2 seasons sa NBA kung saan naglalaro din siya noon ng mga oras na to ng mas konting minuto. Last off-season ay pumirma si Paul George ng 4 years $211 million contract. Last year nga ay sumahod siya ng 49 million. Next season ay sasahod siya ng 51.6 million. Sa susunod pa na taon nito ay 54.1 million. At sa huling taon ng kanyang kontrata, siya ay sasahod ng $56.5 million sa edad na 37 years old. Kung ngayon nga sa edad na 33 years old ay panay injury na siya at kitang-kita ang pag-decline ng kanyang mga stats, imagine 4 years from now. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?